The Canaanite woman teaches us two very important lessons in life. The first is, you see, the dialogue or yung linya ng babaeng ito, dalawa. Sabi niya, Lord, Son of David, have pity on me. Yung pangalawa, kakambal nun. Sabi niya, help me, Lord. Anong example ito ng babae? You see, you ask yourself, what prevents people from asking help? Sige nga. Ano ang naghahadlang sa tao na humingi ng tulong sa iba? Ano yon? Isa lang yun, wala lang iba. It's actually pride. Bakit? Yung pride sasabihin nun, hindi ko kailangan ng tulong. Kayang-kaya ko pa. It takes humility to say, I need your help. Kailangan ko ng tulong mo. Bakit? Lulunukin mo yung pride mo doon. Lalong-lalo na kung yung hihingan mo ng tulong, hindi mo kakilala o hindi mo kaayos. Hindi mo friend, di ba? Mas mahirap gawin yon. Alam mo yung kapitbahay mo, hindi mo masyadong kinakausap or whatever. Pero alam mo siya ang makakatulong sa'yo. It will take a lot of humility for you to say, friend, kailangan ko ng tulungan mo ko. Why? Because this woman, the Canaanite woman, is outside the kulambo. Kumbaga sa history ng the chosen people of God, itong Canaanite woman, kumbaga outside the kulambo, she does not belong to the chosen people of God. Kaya nga sabi ni Jesus dito, my mission is only for the lost sheep. Kumbaga, hindi niya kakilala, hindi niya ka-close. In fact, they were not in good terms. Pero kailangan niya ng tulong. So para sa sarili niya, siguro yung babae, may pride din siya. Diba? Pero dahil na-realize niya sa kanyang sarili, I need help. And the only person who can help me is Jesus. Hindi ko ka-close to Kasi Canaanite ako, ito Hudyo. Kumbaga, we're not in good terms. Hindi kami close. Pero siya yung makakatulong sa makapagpapagaling sa anak ko. Kailangan kong lumapit sa kanya and say, Lord, help me. It's very beautiful. In the gospel, para sa akin, isa ito sa mga pinakamagandang examples ng humility na alam mo, sa tao, kung pwede lang, kahit hirap ka na at kailangan mo ng tulong, pero dahil sa pride mo, hindi ka lalapit. Hindi ba? Kahit alam mong siya na lang talaga ang natatanging makakatulong sa'yo, sasabihin, wag na. Hayaan mo na lang. That's the first thing we can learn from this woman. Especially in times of need. We only have to be humble enough and say, I need help. Kailangan ko ng tulong. And you see, her humility was an expression of her deep faith. Yung taong may pananalig, pananampalataya, ay nagpapakumbabang tao. So yan ang una. Sana, katulad sa atin, there will be times na talagang kailangan mo ng tulong. At sana maalala natin itong babaeng to, in times of great need, the only requirement is your humility to ask help from other people and of course, from our Lord. Secondly, alam nyo itong babae, ang
Kumbaga, ang motivation niya, pinanggagalingan ng kanyang paglapit kay Jesus is her deep love for her daughter. Bakit? Itong pagmamahal niya was accompanied with something. And it's the characteristic of true love. Ano ito? It is actually perseverance. A love that does not persevere is not love at all. Lagi niyong tatandaan yan, ha? Kaya nga, tingnan ninyo, yung mga issue ngayon about divorce. If your love does not persevere even in difficulties, it's not love. Kung baga, kailangan naman na mahal mo lang yung tao dahil okay na okay. Diba? Pero kahit sa mga pinakamatitinding unos o dagok sa pagmamahalan na yan, if it is indeed true love, it will persevere. Kaya itong babaeng ito, sabi nga ni Jesus, ay 2 beses nga niya, bali 3 in fact, no? Yung una, inisnab ni Jesus, hindi niya pinapansin. What was the first time? Inisnab niya. Tapos yung pangalawa, ang mission ko para sa mga malalapit lang. Yung pangatlo, ay mas malala pa yun. Sabi niya, it's not right to take the food of the children and throw it to the dogs. Kumbaga, quote and unquote is, parang tinataboy siya ni Jesus 3 times. But because of her persevering love for her daughter, sabi niya dito, napakaganda, Lord, kahit yung mga aso, inaantay, kinakain yung mga mumong na nahuhulog sa tables ng kanilang master. It's not just faith. It's actually the persevering love of the daughter, of the mother, na kahit tinataboy, iniisnab ka na, mag-persevere ka pa rin. Sana ito yung matutunan din natin sa babae. Persevering love, but actually it's perseverance per se. Perseverance in all things. Like for example, maraming beses, parang tinatamad kang magtrabaho. Alam mo yun, parang pare-parehas na lang ginagawa ko. Parang tinatamad na ako, parang wala akong ganang bumangon, magtrabaho. Perseverance, yun ang kailangan. Well, for example, nagdadasal ka pero, wag na, parang paulit-ulit na lang to. Perseverance. O yung sa pamilya, parang nagkalabo-labo ng lahat. Perseverance pa rin ang kailangan. Kaya 2 yung grasya na hihingin natin kay Lord sa araw na ito, according to the gospel of today. It's actually first the humility to say, I need help. Kailangan ko ng tulong. Pangalawa is the grace to persevere in all things. Hindi lang sa pagdarasal, hindi lang sa pagtatrabaho, pero sa lahat ng bagay, sa lahat ng gawain natin, kailangan natin ng perseverance. At ang babaeng ito is the example of a love that perseveres.